At sa nakaraan nating kwento, sinabi na ni Arthur kay Alfred ang unang hakbang ng kanilang plano, at gagamitin nila ang pagkakataon ang digmaang feudal nila Aizen bilang simula ng kanilang plano. Samantala, sa mansion ni Aizen, dumating si Henry at magalang na binati ang Marquis. Nang makita ni Aizen si Henry, halatang masaya ito, mas masaya pa kaysa dati, dahil makakatulong siya upang maresolba ang isang alitan. Hinawakan niya ang kamay ni Henry, sabay sabing kailangan nilang kalimutan ang pormalidad at ayusin agad ang lahat. Naupo sila sa mesa, at agad na nagtanong si Henry kung ano ang nangyari at kung bakit bigla siyang ipinatawag ni Aizen. Humingi ng paumanhin si Aizen dahil ginambala niya ang bakasyon ni Henry, pero ang dahilan ay si Alfred, na siya mismong naghamon sa kanya at pumayag siya tungkol doon. Nabigla si Henry sa narinig, napanganga siya at nanlaki ang mga mata, ngunit umaarte lang siya upang hindi mahalata. Sa loob-loob niya, tusong ngumisi si Henry, alam na niya na eksaktong mangyayari ito at umaayon sa plano. Ipinaliwanag ni Aizen na tinanggap niya ang hamon sa sarili niyang mga kondisyon, at si Alfred ay nagmungkahi ng medyo nakakaakit na alok. Hindi ito inaasahan ni Henry, kaya tinanong niya kung ano ang mga kondisyon. Pinaliwanag ni Aizen na isinusugal ni Alfred ang Three Golden Lands. Tumango si Henry at ngumiti, parang alam na niya ito. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon niya at napatingin kay Aizen, kung aling Golden Lands ang tinutukoy. Napagtanto ni Henry, at sa pagkakaalam niya ang mga Golden Lands ang pangunahing pinagkukunan ng yaman ni Alfred. Sigurado si Henry na mananalo si Aizen, pero alam din niyang kung ganoon kalaki ang isinusugal ni Alfred, malamang may katumbas din itong mahalagang kapalit. Maya-maya, natawa si Aizen at sinabing kung matalo siya, isinusugal niya ang mismong buhay ni Henry. Tinatanong pa niya si Henry kung masaya siya, dahil para sa kanya, ang buhay ni Henry ay kapantay ng halaga ng Three Golden Lands. Nang marinig ito, hindi natuwa si Henry, napag-isip niya kung papatayin niya na ba si Aizen, dahil sa katangahan nito. Pagkatapos makausap si Aizen, nagtungo si Henry sa Snow Tower sa Salguera upang magsagawa ng eksperimento gamit ang iba't ibang sangkap. Isa sa kanyang ginawa ay may matinding baho, gamit ang Evolution Egg, na nakuha sa lihim na vault ni Aubert. Natuklasan ni Henry ang pinakamadaling paraan para makita ang epekto ng Evolution Egg ay durugin ang itlog, kumuha ng esensya mula sa halamang gamot, at haluan ito ng mahika bago inumin. Habang tinitingnan niya ang mabahong halo, umaasa si Henry na baka masarap ang lasa nito. Lumingon siya kay Elagon, na napansin yun at itinaas ang ulo. Hindi alam ni Elagon kung ano ang binabalak ni Henry, ngunit pilit binuksan ni Henry ang bibig nito at ibinuhos ang timpla. Sabi niya, para ito sa ikabubuti nilang dalawa, at nagmakaawa siya ng kaunting pasensya at kapatawaran. Napaluha na lamang si Elagon habang iniinom ang lahat ng ito. Pagkatapos, isinara ni Henry ang bibig ni Elagon, biglang nagliwanag ang katawan nito, mas maliwanag pa kaysa dati. Napagtanto ni Henry na aakyat si Elagon sa panibagong antas, ang antas ng Spirit King. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na magiging Spirit King si Elagon dahil kailangan niya ito sa isang mahalagang layunin. Ngunit laking gulat niya, nang bigla itong muling maging anyong itlog. Pagsapit ng gabi, patuloy ang eksperimento ni Draken sa kanyang laboratorio. 2 tao ang nahuli sa isang masaker at ngayon nasa loob ng mga kakun. Sa kabilang kulungan, ang katawan ng 2 iba pa ay deformado at nagkaroon ng mga galame sa ibabang bahagi. Nasa tabi si Draken, iniisip niyang tapos na ang mga paghahanda sa espesimen. Sa mga sandaling yun, dumating si Duke Arthur kasama ang anak ni Alfred, si Walfred Etherweather gamit ang maitim na mahikang teleportation. Lumapit si Draken at nagbigay galang kay Duke Arthur, na agad ipinakilala si Walfred bilang panganay na anak ni Marquis Alfred. Sinabi ni Walfred na narinig niya ang kakayahan ni Draken sa pagbabago ng katawan ng tao, at galit na galit niyang nais maging malakas. Tumindi ang tensyon, at sinabi ni Walfred na gusto niyang siya mismo ang pumatay sa isang hangal.
Tumugon si Draken na tamang-tama ang pagpunta ni Walfred, at itinuturo niya ang kabilang silid para sumunod ito. Samantala, napansin ni Duke Arthur ang mga kakun na may laman, at alam na niya ang susunod na gagawin. Nagcast siya ng spell at tinakpan ng itim na mahika ang buong silid. Nabuhay ang dalawang patay na katawan, at inutusan ni Arthur ang mga ito na maging tapat na alipin. Dumating si Walfred, sumisigaw sa sakit, at bumagsak sa paanan ni Arthur. Nakiusap siya habang nanginginig at nagbabago ang kanyang katawan, nagkaroon siya ng mga galame. Nagsisigaw siya, nakiusap ng tulong, hindi niya maunawaan kung bakit nagiging kasuklam-suklam ang kanyang katawan, ngunit ginamit ni Arthur ang kanyang kapangyarihang manipulahin si Walfred. Tinanong kung gusto ba niyang biguin ang kanyang ama. Bago pa makasagot si Walfred, tinakpan ni Draken ang kanyang bibig at ilong at hinayla siya palayo. Humingi ng saklolo si Walfred kay Arthur, pero ngumiti lang ito ng masama, tila nasisiyahan sa nangyayari. Samantala, sa mansion ni Ten, inamin ni Henry na lihim siyang alagad ng yumaong Archmage Henry Morris. Humingi siya ng paumanhin dahil itinago niya ito, nang marinig ito nabigla si Ten, at natapon pabalik sa tasa ang tsaa mula sa kanyang bibig. Lumabas mula sa portal ang mga craftsmen mula sa bayan ng mga panday, mga manggagawang babaguhin ang pader ng kastilyo. Sinabi ni Henry na walang dapat ipag-alala si Ten tungkol dito. Binigay niya ang dokumento kay Ten, may nakasaad ukol sa pagtulong sa mga lungsod na kasapi ng kasunduan, at detalyado ring inilahad ang sitwasyon para mabawasan ang pinsala mula sa labanan. Bago umalis, pinaalala ni Henry na tinawag niya ang dalawang alkalde sa bayan at dapat niyang ihatid at ipaliwanag ang mga nilalaman sa kanila. Sa dami ng impormasyon na biglang lumitaw, hindi niya maintindihan kung ano ang pinagsasabi ni Henry, napaisip si Ten kung anong labanan ang tinutukoy niya. Maya-maya pa, dumating na ang dalawang alkalde, kinausap niya sina Mayor Vulcanes at Mayor Haz, at ipinaliwanag ang lahat na gustong ipabatid ni Henry sa kanila. Napahaplos si Vulcanes sa kanyang balbas at sinabi na alam niyang hindi ordinaryong tao si Henry, ngunit hindi niya inaasahan ito. Tumango si Ten bilang pagsang-ayon, at kahit pati siya ay nagulat sa biglaang balita pero alam niya na ganoon ang klaseng tao si Henry para gawin ito. Alam ni Vulcanes na si Henry ay nag-utos na patibayin ang mga lungsod para protektahan ang mga mamamayan nila, ngunit hindi niya alam kung ano ang paparating na digmaan. Ayon naman kay Ten, nasa dokumento ang paliwanag kung bakit kailangang patibayin ang mga lungsod, dahil may paparating na panganib mula sa nilalang na tinatawag na Chimera. Inabot ni Ten ang dalawang summoning scroll, at sinabing sa oras ng emergency, punitin lamang ang mga ito at agad na darating si Henry sa kanila. Samantala, nasa Snow Tower si Henry at binabasa ang Aklat ng Ilusyon. Namangha siya sa kapal nito, subalit napapagod na siyang basahin ang tungkol sa nilalaman ng ilusyon. Habang binabasa ang libro, napagtanto ni Henry na may natitira pang 2 araw bago ang digmaang feudal, gaya ng inaasahan. Ito'y magiging labanan para sa teritoryo, sa Cairn District, na nasa pagitan ng mga lupain ni Aizen at Alfred. Balak ni Alfred na patagilan ang laban upang hindi makaresponde ang mga tao lalong-lalo na si Aizen sa imperial na palasyo, at tuluyang masakop ito ni Arthur. Tinabi na ni Henry ang libro, at naisip niya na ang pagpapagawa ng pader, teleportation gates, at summoning scroll ay plano na ni Henry mula pa noon. Habang tinitingnan niya ang itlog, napagtanto niyang si Elagon na lamang ang natitirang problema. Naghanap siya ng libro tungkol sa mga espiritu, pero sa kanyang paghahanap, ay hindi niya sinasadyang masagi ang itlog ni Elagon. Nagliwanag ito at tumalbog mula sa mesa, bago pa siya makagalaw, nahulog ito sa sahig. Mula sa pagbagsak nito, lumakas ang liwanag, hanggang sa sumabog palabas ng bintana at tinakpan ang buong silid ng liwanag. Kinalaunan, nagsimula na ang paghahanda para sa labanan na ginaganap sa Cairn Plains. Isa itong malawak na kapatagan, walang mapagtataguan o matatakbuhan at malapit nang maganap ang isang marahas na labanan doon. Nasa gitna si Marquis Aizen at si Henry Morris kasama ang kanilang hukbo.
Alam nila, ang tahimik na kapatagang ito ay magiging isang mapanganib na larangan ng digmaan. Tumingin si Henry sa mga sundalo at napansin ang lungkot sa kanilang mga mukha. Alam niyang kung makakaligtas ang mga ito, makakaranas sila ng pinakamatatamis na pribilehiyo sa mundo. Sa kabilang panig, nakaayos na rin para sa labanan ang kampo ni Alfred. Nakatayo sa tabi niya ang kanyang panganay na anak na si Walfred. Ngumisi siya at halatang tanggap na ang bago niyang kakayahan sa katawan, kaya mas handa siya ngayon sa labanan kaysa dati. Ang unang sigaw ay galing kay Alfred, iniutos niya sa kanyang hukbo na sumugod. Narinig ito ni Aizen, kaya agad din niyang inutusan ang kanyang mga hukbo na umatake. Habang sumasalpok sa labanan, napansin ni Alfred ang isang itlog na maliwanag ang pagkinang. Inakala niyang isa itong espiritong itlog kaya nagtaka siya kung bakit ito naruroon. Sa kanyang pagkalito, sinamantala ni Aizen ang pagkakataon para salakayin siya. Sinusubukang manatiling kalmado ang mga kabayo, ngunit dahil sa mga galaw ng espada, napipilitan silang igalaw ang kanilang mga sakay na kabayo. Ang kabayo ni Marquess Alfred ay umatras at di sinasadyang natapakan ang itlog. Muling kumislap ang matinding liwanag, kaya napahinto si Alfred at napalingon. May takot sa kanyang mukha habang sinusubukang intindihin kung ano ang susunod na mangyayari. May biglang liwanag na pagsabog, at napalingon si Henry. Masamang ngumisi si Henry at napagtanto niyang sa wakas ay nagising na si Elagon. Plano na niya ito simula ilagay ang itlog sa gitna ng digmaan nang may matuklasan siyang kakaibang bagay mula sa itlog ni Elagon. Napansin ni Henry na si Elagon ay nagpapakita ng bagong pag-uugali mula nang pumasok siya sa nag-eebolusyon na yugto. Nang magising si Elagon, hindi maintindihan ng mga sundalo kung saan siya nanggaling, ngunit para kay Henry, andito si Elagon para sa isang mahalagang layunin, upang lipulin ang mga kalaban. Natakot sila at agad na nagtangkang tumakas, dahil alam nilang ito ang dragon na sisira sa lahat ng madaanan nito. Samantala, binuka ni Elagon ang kanyang bibig at lumitaw ang isang maliwanag na asul na enerhiya mula roon. Matapos maipon ang enerhiya, naglabas ito ng malakas ng bugso ng kapangyarihan, isang asul na apoy na tinatawag na acid breath ni Elagon. Ang lahat ng nasa paligid na tinamaan ng apoy ay mabilis na tupok. Nagtilian ang mga sundalo sa takot, habang pilit na iniiwasan ang apoy ng dragon. Sa puntong yun, iniutos ni Walfred na walang dapat umatras at kailangang panatilihin ang pormasyon. Narinig ni Henry ang kanyang tinig kaya lumingon siya upang makita ang nangyayari. Ang espiritong leon ni Walfred, na maaaring tawagin sa labanan, ay umatake kay Elagon. Mabilis na sumugod ang espiritong leon, kaya tinamaan si Elagon. Napansin ni Henry si Walfred Etherweather at labis siyang nagulat. Sigurado siyang naging ganap na baldado ito, pero nagtataka siya kung bakit mahusay pa rin ito sa laban. Samantala, labis-labis ang galit ni Elagon sa pagsugod at pag-atake ng leon. Gumanti si Elagon at itinapon lang ito gamit ang malakas at mahaba niyang buntot. Bumagsak ang espiritong leon na si Thil-Ion sa lupa. Ikinadismaya ito ni Walfred. Matapos talunin ang leon, si Walfred naman ang pinuntirya ni Elagon. Bumuo siya ng enerhiyang ipapadala sana si Walfred sa kabilang buhay, na wala nang nagawa. Nang makita ni Walfred na wala nang malay si Thil-Ion, napaluhod siya sa lupa sa takot. Ngunit pilit na pinakalma ang sarili, naalala niya ang halimaw na nasa loob niya, samantala, nagpakawala si Elagon ng bugso ng apoy papunta kay Walfred. Dahil wala nang ibang paraan tinanggap naman ito ni Walfred, ngunit nag-iwan siya ng kulay lilang malagkit na likido na bumuo ng isang lawa. Napatingin si Henry ngunit inakala niyang hindi malala ang nangyari. Natalo lang si Walfred kahit ginamit pa niya ang espiritong si Thil-Ion. Matapos puksain ang kalaban, muling nag-ipon ng matinding enerhiya si Elagon upang lumikha ng apoy para tapusin ang mga natitirang sundalo ni Alfred. Nang makita ng mga sundalo ang bagong bugso ng atake, nagsitakbuhan sila sa takot na mamatay. Samantala, natutuwa si Henry sa lakas ni Elagon at umaasang mapapaalis nito ang lahat ng kalaban. Ngunit sa sandaling iyon,
May matalim na bagay na tumusok sa kanyang leeg, napasigaw sa sakit si Elagon. Hindi ito kasama sa plano ni Henry. Nang lingunin niya, may mga makapangyarihang galami ng nilalang na pilit pumipihit sa leeg ni Elagon, dahilan para mawalan ito ng malay. Mula sa ulo ng Chimera, lumabas ang kalahating katawan ni Walfred, naglabas siya ng malalakas na tunog upang ipakita ang kanyang bagong kapangyarihan. Bumagsak si Elagon sa lupa, lubhang sugatan. Tumakbo si Henry upang tulungan siya at lumuhad sa tabi niya. Inilapat ang kamay sa ulo nito. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang katawan ni Elagon. Hindi maunawaan ni Henry kung ano ang nangyayari. Muling nagbago ang anyo ni Elagon bilang sanggol. Tulad ng dati bago siya mag-fuse sa evolution egg, binuhat siya ni Henry, pinuri sa kanyang katapangan, at pagkatapos ay pinagpahinga muna siya. Ngunit nakarinig siya ng mga tunog sa likuran. May mga sundalong nagtangkang magtago sa likod ng isang nakataob na kariton, hawak ang ulo dahil sa takot sa mga halimaw. May 3 sundalo, at bawat isa ay umaasang mabuhay. Ngunit may pagsabog na malapit sa kanilang pinagtataguan. Nagpanik ang isa sa kanila dahil sa tindi ng takot ay sumigaw siya at gumawa ng malakas na ingay, habang ang isa sa kasamahan niya ay pilit siyang pinapatahimik, sa takot na baka sila ay matuntun ng halimaw. Sumilip kung ano ang mga galame sa ibabaw nila. Lumalabas na isa itong Chimera na sumusunod sa kanila. Dahil dito tumingala ang sundalo upang makita kung ano yun. Gamit ang mga galame, binalot ng Chimera ang kanyang binti at itinaas siya ng itinaas, habang ang iba pang sundalo ay pinuntirya rin ng mga galame. Pagkatapos ay binuka ni Walfred ang kanyang bibig, at ang bibig ng halimaw at ipinakita ang hanay-hanay ng matutulis na pangil. Ilang sandali lang, wala nang bakas ng mga sundalong nagtatago sa nakataob na kariton parang isang bangungot. Nang makita ito, inunat niya ang kamay, nang inig si Henry sa nasaksihan, hindi sa takot kundi awa sa mga sundalong umaasang mabuhay sa larangan ng digmaan. Pumikit siya, huminga ng malalim at napagtatanto na kailangan niyang gawin ang lahat upang mapigilan ang Chimera na si Walfred. Tumayo siya at unang pinaaktibo ang kanyang makapangyarihang espada habang unti-unting lumalapit sa kanyang kalaban. Nababalutan ang kanyang buong katawan ng makapangyarihang baluting ginawa ni Mayor Vulcanes. Desperadong tapusin ang halimaw, hinarap ni Henry si Walfred na ngayon ay siya na ang puntirya. Tumingin siya kay Walfred, at napuno ng galit sa ama niyang si Alfred sa paglikha ng isang tunay na halimaw mula sa kanyang sariling anak. Inilapat ni Henry ang kamay sa espada at ginamit ang kanyang aura at nagsimulang kumislap ang dulo ng espada sa elektrisidad, matatag niyang nais tapusin ng mabilis ang digmaan. Mas lalo pang lumakas ang kislap ng kidlat habang itinaas ni Henry ang kanyang espada sa langit, determinado siyang tapusin si Walfred kaagad bago pa ito maging balakid sa kanilang plano. Pumasok siya sa posisyon ng pakikipaglaban, at ang kanyang espada ay naglabas ng tuloy-tuloy na kidlat. Matapos bumigkas ng orasyon sa paglikha ng kidlat, sumunod na nagchant ng spell si Henry ng blink spell. Nagsimula siyang umatake, isang matinding bugso ng enerhiya ang dala ni Henry, halos ang paligid ay umuusok ng alabok sa lakas at bilis. Nang makalapit, pinuntirya ni Henry ang malakas at mahabang galame ni Walfred. Tinamaan ang Chimera na si Walfred ng isang napakalakas na atake, at agad niya itong naramdaman dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Patuloy ang pag-atake ni Henry, nilikha niya ang Thunder God's Roar sa di makakayang bilis at pinutol ang mga galame ng Chimera. Hindi kinaya ng Chimera ang ganoong klaseng teknik at bumagsak sa lupa. Matulin na tumalon si Henry sa ere upang magsagawa ng kontra-atake laban kay Walfred. Sa malamig na titig, sinabi ni Henry na ito na ang katapusan niya. Gamit ang mahika ng kidlat, mabilis na tinarak ni Henry ang puso ng Chimera kung saan lumabas at bumulwak ang dugo nito. Huminga ng huling hininga si Walfred at ngayon ay nasa estado ng kalahating patay. Naiwang nakahandusay ang dambuhalang katawan ng Chimera sa nasirang lupa, paupa na ang usok at wala ng tao sa paligid. Ngunit si Henry, tumalon mula sa bangkay ng Chimera, tila babaliwala lang sa kanya ang laban. Sa mga sandaling ito, nagkamalay ang espiritong leon ni Walfred na si Thil Ion.
Lumapit siya kay Walfred at dahan-daang damilat ito, dinilaan siya ng leon bilang huling pamamaalam sa kanyang master. Habang pinapanood ito ni Henry, mahina na binigkas ni Walfred ang pangalan ng kanyang kasama. Inakala ni Henry na si Walfred ay tuluyang nagkamalay sa huling pagkakataon at magpapalam na sa mundo. Ngunit hindi ganoon ang nangyari, ginamit ni Walfred ang huling lakas niya para itaas ang kanyang mga galamay, at bigla niyang sinaksak ang espiritong leon sa puso at napasigaw ito sa sakit. Nang masaksihan ito, puno ng pagkagulat si Henry, hindi siya makapaniwala na gagawin ito ni Walfred, isang malaking kataksilan. Muling pumwesto si Henry sa posisyon ng pakikipaglaban, habang patuloy na hinihigop ng galamay ang enerhiya at kapangyarihan ng buhay ng espiritong leon. Nagngit-ngit si Henry, balak na niyang tuluyan ng puksain si Walfred dahil pinatay nito ang isang kasama na tunay na nagmalasakit sa kanya. Nang mapasok ni Walfred ang espiritu ni Thalion at maubos ito, muli siyang tumindig, puno ng bagong lakas. Ipinahayag ni Henry na kahit suot niya ang maskara ng isang tao, isang hayop pa rin si Walfred sa loob. Habang naghahanda si Henry para ipagpatuloy ang laban, lumikha siya ng maraming agos ng enerhiya, tinatawag itong The Mage's Domain. Ginagalaw ni Walfred ang kanyang ulo at sinadyang pumutok ang kanyang leeg, bilang pagpapakita na kaya niyang harapin si Henry. Sa isang palakpak, lumitaw ang mga hindi mabilang na offensive magic circle ni Henry sa kanyang likuran, at ngayon handa na ulit sila para sa pangalawang laban. Ang Mage's Domain ay isang paraan ng pag-atake kung saan libu-libong mahika ang ibinubuhos sa isang target hanggang sa maubos ang enerhiya. Isa itong napakaubos lakas na atake, at tanging si Henry Morris lamang ang may kakayahang gamitin ito. Matagal na niyang pinag-aralan ang teknik na ito at ginamit pa nga niya ito kamakailan sa laban-laban kay Benedict Califf, habang nasa loob siya ng tiyan ni Mimic Clever. Dahil dito malaki ang kumpiyansa ni Henry, mas lalo siyang naging sabik sa laban na ito, at titingnan nila kung sino ang matatag hanggang sa dulo. Samantala sa loob ng imperial na palasyo, sina Kara Slasher ang kasalukuyang ika-9 na espada ng imperyo, si Elfen Lacia, ang ika-8 espada, at Lupin Sheriff ang ika-7 espada ay dumating sa palasyong imperial. Ang kanilang grupo ay pinamumunuan ni Crowell Shama, ang ika-5 espada. Sa kasalukuyan, si Silver Jackson ay nakaupo sa kanyang trono, ninanamnam ang isang pink swamp incense habang nakapaligid ang mga utusan na babae, at umaalingasaw ang mahiwagang insenso. Biglang dumating ang mga kasalukuyang espada ng imperial sa bulwagan, na mangha sa karumal-dumal na tanawin. Nagtanong si Silver Jackson kung bakit basta-basta na lang pumasok ang mga hangal sa loob ng silid ng walang pahintulot, at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng kanilang mga aksyon. Nagpahayag si Crowell at nagsabing dumating siya upang manumpa ng katapatan sa emperador at sa imperyo. Nang marinig ito, hindi maintindihan ni Silver Jackson kung ano ang ibig niyang sabihin tungkol doon, bigla na lang inutusan ni Crowell ang mga kasamahan na espada na patayin ang lahat maliban kay Silver Jackson, inulit niya ang utos na kailangang buhay si Silver Jackson, dahil darating na raw ang bagong emperador, at ang tinutukoy niya ay si Arthur Highlander. Sa mga salitang ito, nabitawan ng mga utusan na babae ang hawak na insenso, at damanak muli ang dugo sa loob ng silid.